akong bahala sa kotse ko at sa bahay ko. Auntie naman, sinabi mo na yan ng 28 beses. Huwag na kayong mag-alala. Auntie, sana maging masaya kayo. Ikaw din. Opo. Magiging masaya din ako. Oh, paano? Tama na yan. Tayo na. Bye-bye. Bye-bye. Takot si Sunshine na makakita ng mga taong nagre-reunite. Takot naman ako sa mga nagpapaalam. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Tandaan mo yan. Pumasok ka na sa trabaho. Yasha? Nang makilala kita, naging masaya ako. Alam mo ba yon? Ang alam ko lang, late ka na sa trabaho mo. Sige na, pumasok ka na. Sandali lang naman. Pumasok ka na. Sige na. Oo, hindi lang yun. Maganda daw ang sales record niya ngayong buwan. At dahil nga sa maganda ang performance niya, na-promote siya. Kaya nga kagabi, Mare, late talaga siya nakauwi. Sinamahan niya kasi ang boss niya sa meeting. Hay, nako, wala akong dapat ipag-alala. Alam niyo, sa totoo lang, kahit na ang lahat ng mga lalaki dito sa mundo ay mga liwa, ibahin mo ang asawa ko. Hindi niya yung gagawin. Oo. Mrs. Lee, sandali lang. May incoming call ako. Pasensya na, sandali lang ito. Hello? Oo, dito nga nakatira si Sanchai. Sino to? Yes, siya? Oo, nandito siya. Sandali lang, ha? Sandali lang. Sanchai! May tawag ka sa telepono! Bilisan mo, ha? Meron ako importante kausap sa kabilang linya. Si Yesha daw. Salamat po. Hello, Yesha? Okay lang ako. Ngayon na? Okay. Sige, mamaya na lang. Tapos na? Mrs. Lee, pasensya ka na, ha? Minsan marami rin kasing tumatawag dito kay Sanchai. Si Yesha yun, kaibigan niya sa trabaho. Kung minsan naman, mga malapit na kaibigan sa school. Siya nga pala, nakapunta ka na ba doon sa bagong tayong grocery? Ang alam ko nga, nakasale sila ngayon. Makakakuha ka ng 10 item kapag bumili ka lang ng 3.
Kaninang umaga, umalis na sina Auntie papuntang Canada. Sina Auntie at Grandpa? Masaya ako para sa kanila. Dahil hinintay nila yon for 20 years, hindi ba? Nakalimutan mo nga pala yan. Tinulungan na kitang sumagot ng mga tao kagabi. Ikaw pala nakakuha. Pasensya ka na, ah. Minsan lang mangyaring maraming tumatawag. Kung kailan naman maraming tawag, doon ko pa nakalimutan. Binibiro lang kita. Isang tawag lang natanggap ko. Sanchay, napansin kong ngayon mo lang nakalimutan ang phone mo kapag nasa bake shop tayo. Nilalagay mo yan sa isang lugar na masasagot mo kaagad. Sanchay, siguro may hinihintay kang importanteng tawag, ano? Wala ako hinihintay. Siguradong meron. Dahil yung tawag na natanggap ko kagabi, yun ang hinihintay mo. Imposible yan. Bakit imposible? Dahil... Hindi baling na lang. O sige na nga, sasabihin ko na. Yung taong tumawag kagabi si Meitsuo. Sabi niya, may importante siyang sasabihin. Importante? Baka naman may problema si Shimen. Teka, baka naman kay Watsley. Meron ba siyang binilin? Importante. Talagang hindi pwedeng hindi mo malaman, Sanchay. May balita na siya tungkol kay Tao Ming Se. Kaya lang huli na siya sa balita. Yes, siya. Sanchay, naiinis ako sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinasabi ko sa'yo ang mga problema ko. Kung ano pa yung mahalaga, yun pang hindi mo sinabi sa akin. Pero sa totoo lang, hindi na ako naiinis sa'yo. Naiinis ako sa sarili ko. Kala ko matalino na ako. Pero di ko nalaman kung ba't di ka masaya. Yesha, huwag mo sisihin ang sarili mo. Nagdesisyon akong hindi sabihin. Pero bakit? Dahil... Sanchay, nakalimutan mo na ba kung paano tayo naging magkaibigan? Dahil pareho tayong matapang. Nagawa mo maging matapang para sa iba. Maging matapang ka rin para sa iyong sarili. Halika, umalis na tayo. Saan tayo pupunta? Basta sumunod ka lang. Pero hindi po gusto. Halika na, pabayaan mo na yan. Woohoo! Yes! Oy, Wow! Strike ka na naman? halika, ikaw naman. Hindi ako marunong. Yesha, pwede bang ikaw na lang? Sige na, tuturuan kita.
Hindi talaga ako marunong. Sige, sumunod ka lang. Mag-focus ka sa harapan. Huwag kabahan. Huwag ka matakot. Isipin mo na ang mga pin, yan ang malaking hadlang sa pagitan yung dalawa ni Asa. Kung handa ka na, diretso mo lang pakawalan ng bola. Tanggalin mo ang malaking pader na yon. Wala yon, tutulungan kita. O hayan, tapos na ang paghihirap mo. Bumalik na si Asing. Yesha, hindi mo kailangan magsakripisyo dahil sa akin. Ang taong mahal na ngayon ni Tao Mingse ay ikaw. Hindi ako nagsakripisyo. Ang totoo niyan, wala akong gusto sa kanya. Nagsisinungaling ka. At bakit naman ako magsisinungaling? Isipin mo na lang. Kung halimbawa dahil sa'yo may isang taong nakalimot, dahil sa pag-iisa, dahil sa walang silbi, sasabihin niya sa'yong gusto ka niya. Ngayon, ikaw, anong gagawin mo? At para makabawi ako sa pagkakamaling nagawa ko, sinubukan kong magustuhan siya. Alam kong nasa daan ka na pauwi sa inyo. Hihintayin kita. Maghihintay ako magpakailanman. Yan ang mga salitang ipinangako mo kay Asing. Nakalimutan mo na ba? Dahil sa mensaheng isinulat mo, nagdesisyon akong manatili sa tabi ni Asing. Naisip ko kasi, kapag nakita ko na yung taong sumulat ng mga salitang yon at naibalik ko si Asing sa kanya, maaari ko nang tuparin ang pangarap kong makalibot sa buong mundo. Ngayong natagpuan na kita, maaari ko nang ibalik ang kalayaan ko. Nakapagpasya na ako. Masaya ako para sa'yo at para sa aking sarili. Yesha? Naisip mo ba? Ang itsura ni Asing kung sa ulo niya tumubong buhok niya sa ilong? Yesha, salamat. Hindi ka dapat magpasalamat. Sa'yo naman talaga siya. Ako ang nakabangga sa kanya. Ako ang naging dahilan ng pagdurusa mo. Ako ang dapat humingi ng tawad. Sorry. Huwag mong sabihin yan. Tama, hangad ko ang kabutihan para sa'yo. Hangad mo rin ba ang kabutihan ko? Bukas ng umaga matutupad na ang pangarap ko makapaglibot sa buong mundo. Sanchay, basbasan mo naman ako. Hindi lang kita babasbasan. Yesha, mamimiss kita. Mamimiss din kita. Dapat nagpapaalam na tayo sa isa't isa. Tama. Alam kong kaya mo. Tingnan mo, haya ng mga bituin. Yesha, kaya mo yan.
napagkasunduan nating hindi tayo iiyak. Diyan ka dumaan. Dito naman ako. Di tayo lilingon sa isa't isa. At huwag malulungkot. Maging masaya tayo para sa isa't isa. Okay? Sige. Magbibilang ako hanggang 3 tapos sabay tayong tatalikod. 1, 2, 3. Yesha! 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 Tingnan mo. Hindi ka tumupad sa usapan. Di ba sinabi mo rin walang iiyak? Hindi ko naman alam na magkakaganito. Huwag ka nang umiyak. Pero umiiyak ka pa rin. Welcome! Welcome! Hoy, Asing, Ha? bakit di ka pumasok kahapon? May nangyari kasi sa aming aksidente kahapon. Aksidente? Oo? Anong nangyari? Malti ng table, B. Okay. At saka pusa Akin na table B. Welcome! Welcome! Welcome, sir. Table for one? Tuloy po kayo. Sir? 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 Anong ginagawa nyo? Hoy, Mama! Ano ba gusto niyo mangyari? Kung ayaw mong bumalik sa nakaraan, sasamahan kita sa kasalukuyan. Hindi mo kailangan gawin to. Pero ginusto ko to. Welcome! Welcome! Sir, maupo po kayo. Mag-isa lang po kayo? Lilinisin ko lang. Can I have your order, sir? Sandwich at saka orange juice. 1 orange juice and 1 sandwich. Nakahanda na ba yung orange juice at sandwich? Excuse me, Opo. table napkin please. Sandali lang po. Bibigyan ko kayo. Boss, ano bang nangyayari ngayon? Malay! Alam ko na. Marahil gustong makabawi ni Asing, kaya siya ang unang gumawa ng paraan. Tama? Nakakabilib talaga to si Asing. Pero naka-blackbench yung makakasama nating katulong Oo nga. At talagang napakagwapo niya. Ang sasiyalos ako! Yung
orange juice at sandwich, nakahanda na ba? Oo, sandali lang. Nakahanda na. Bilisan mo! Anun, kailangan mo masalong bola! Oh! Yun! Ayos! Alright! Asing bola! Ako na. Pagod na ako. Hoy! Ako ang ayos pointer. Dali, tawagin mo akong MVP. Tiga. MVP. Bakit? Napagod ka ba mag-makeup? Masahihin na lang kita. Oy, bro! Dito. Ang galing mo maglaro ah. Kapag nagkataon, sa susunod na buwan tayo na ang tatanghaling champion. Kahit papaano. Pero, ang pagkakaintindi ko, baka, alam mo na, di mo kami tulungan. Walang problema. Akong bahala. Ako rin ang sasagot sa celebration party. Wow! Talaga ikaw nang taya sa party? Asing! Ang cool talaga ng kaibigan mo! Asing? Asing. Mukha namang mas malaya ka na sa buhay mo ngayon. Tayo dati. Ang ibig sabihin ng F4, pwede bang lumabas ng ganito para magpakasaya? Hindi sa ganitong lugar. Ayaw mo pa naman ng napapawisan. Kaya nga ang ganito. Alam mo ba noon, hindi ako makapaniwala nung sinabi sa akin ni Simen. Pero ngayong alam kong mas masaya ka na nga sa buhay mo. Di tulad dati. Pero Azu, nagtataka ako kung paano mo nagagawa ang ganito. Natuto na ako. Kung gusto mong matuto, magagawa mong lahat. Hoy, Pogi! Hindi mo talaga maintindihan. Ang advantage kasi ni Asing ay ang kagustuhan niyang matuto. Alam mo ba? Nung una niyang punta sa breakfast cafe, muntik nang sumabog si boss sa sobrang galit kay Asing. Muntik na nga siya mabaliw dyan eh. Paano mo naman nasabi? May nagpuntang isang lalaki sa breakfast cafe para mag-apply ng trabaho. Pero kahit magluto ng itlog, hindi marunong. Tama. Kaya kinabukasan, nagdala siya ng babae para ma-demo niya yung alam niya. Tama. Kahit na, natuto pa rin ako. Sino ba nakakaalam kung ilang itlog na sayang bago ka natuto? Tama, nag-aksaya ka. Siguro para sa inyo, baliwala yon. Pero malaking bagay yon. Para sa kanya. Ang totoo niyan ay... Ang totoong pangalan niya ay Dao Mingzi. Dao Mingzi? Kaya pala naging Asing. Isang pangalang napaka-weird. Tama. Talaga? Sa totoo lang, nahihingit ako sa inyo. More than 20 years ko nang kilala si Azu. Pero di ko pa siya nakikitang magprito ng itlog. Siyempre naman, mga ilang araw pa lang siya natututo. Kung gutom ka na, ipagpiprito ka ng itlog. Ano na? Maglalaro pa ba tayo? Oo Hoy, naman! Pogi, mag-partner tayo. Sige! Tara na! Kapag ako naging kakapi mo, hindi mo na Akin kailangan bola, magtrabaho. akin bola. Talaga? Oops! O game! Tara! Hindi ba kayo nagtataka? Kada taon, ang 3 holidays ay nagdadala sa atin ng malaking pera. Kaya wag nating mamalitin ang buying power sa darating na Autumn Festival.
Marami ka nang sinasabi pero hindi mo pa rin binabanggit yung bonus natin para sa Autumn Festival. Matapos ko akong paalalahanan sa mga bagay na yan, malamang hindi ko na yung makakalimutan. Thank you, boss. Totoong malaki ang maitutulong ng Autumn Festival para sa pag-angat ng buying power. Pero nararamdaman ko pa rin hindi ito sapat. Kung sa bagay ang produkto natin ay hindi katulad ng mga pinanre-regalo tuwing holiday. Hindi bale, magtutulungan na lang tayo. Good evening, Mr. President. Kabababa ko pa lang ng aeroplano at nagpa siya akong dumaan dito. Magsiupo kayo. Si Seaman ang nagpatawag ng meeting na ito. At katulad niyo rin siya, Mr. President. Nagsisimula pa lang pero napakagaling na niya. Nakagawa siya ng 3 proposal para sa marketing plan ngayong quarter na ito. Pero di pa rin ako kontento. Sub-sub sa trabaho, talagang napakasipag. Talaga? Sana hindi niya inaaksaya ang panahon yung lahat. Kayong lahat na naririto ngayon ay mas biyasa kaysa sa kanya. Kaya naman bilib ako sa inyo. Huwag niyo sana siyang hayaang magyabang. O sige, aalis na ako. Thank you, Mr. President. Ingat po kayo. Uncle, hinahanap niyo raw ako. Tumuloy ka, maupo ka iyo. Pinag-aralan ko itong mga proposals na ginawa mo. Alam niya, Uncle, na napakasipag mo. Pero minsan, hindi lang kasipagan ang kailangan para magawa mo ang gusto mo. Kung sa bagay, Uncle, sabihin niyo na ang gusto niyo sabihin. ang ilang proposals, sa palagay ko mahirap ipatupad. Pero bakit? Sa dahilang hindi pa sapat ang iyong kaalaman. Mr. President. Nabasa ko mga proposals. Alam kong pinagbuusan mo ng panahon. Talaga? Dahil ba pinagbubusan ko ng panahon? O talagang bias ka lang? Antan. Kung tutuusin, hindi naman ganun kasama ang mga proposals niya. Baguhan pa lamang si Seaman kaya ang ilan ay defektibo. Di siya dapat pinupuri. Hindi lang sa magandang ideya ito nakatipende. Kailangan niya sumunod sa mga mas nakakaalam upang matuto siya. Huwag mong isiping porket may posisyon ka, kailangan kang sundin ng lahat. Ang mga taong mas mababa sa'yo ang siyang mas may alam. Sa palagay mo ba, makukuha mo ang posisyong yan kundi dahil sa akin? Huwag mo sayangin ang panahon ng iba para sa kapakanan mo. Sumunod ka sa akin. May pag-uusapan tayo. Sige. Kung gano'n, bakit mo binigay sa akin ang posisyong ito? Siguro dahil hindi ka kayang bigyan ng matatalinong anak ng mga babae mo. Ang may papayo ko lang sa'yo, huwag mong gawin ang hindi mo gusto. Huwag mo akong pagsalita ng ganyan. Kung meron kang kakayahan, gumawa ka ng proposal na magpapatunay na mali ang tingin ko sa'yo. Bigyan mo ako ng 2 araw. Kung hindi ko magagawa, magre-resign ako. Black coffee, sir. Salamat. Sir, narinig ko po yung tungkol sa proposal. Ang sa akin lang po, sana, huwag kayong susuko. Pagbubutihin na lang po natin. Pwede po akong mag-overtime. At... Bakit ka ba kinakabahan? Sa totoo lang po gusto po magpasalamat sa inyo. Salamat, sir, sa pag-alala niyo sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, kahit siguro magtrabaho, ako buong buhay ko, hindi ako makakarating sa posisyong kinalalagyan ko ngayon. Noong una, ang akala ko sa mga tulad nyo, hindi magpupursiging umunlad. Ngunit itong mga nakaraang araw, nakita akong pagsisikap ninyo, kaya lalo akong nagsumikap magtrabaho sa inyo. Kaya huwag kayong susuko, susuportahan ko po kayo. Nandito lang ako sa likod nyo. Salamat. Wala pong anuman. Ang ibig ko pong sabihin ay... Malaking bagay may tutulong at suporta mo sa akin. Pero meron akong hihilingin sa'yo na mas mahalaga. Wala pong problema.
Una, tumawag ka sa inyo at sabing mag-overtime ka. Tapos pakidala lahat ng marketing plans nung nakalipas sa 5 taon. Sige sir, aayusin ko po. Kaya handa ko na po, sir. Sandali lang! Ano po bang kailangan nila? Sino po ba sila? Nariyan ba si Mr. Dong? Ang asawa ko. Wala pa siya rito. Nag-overtime siya. Ako nga pala si Mrs. Dong, ang asawa niyang napakaganda. Sino ho ba sila? Ako po ang manager ng inyong asawa. Manager? Hmm. Oh, buong lugod ko po kayong tinatanggap dito sa aming bahay. Napakabait at napakamapagmahal niyo namang manager ng asawa ko. Pero inyo naman, kinumusta niyo pa kami dito? At dahil dyan, nais ko po kayong pasalamatan. Halika, tuloy po kayo. Dito, halika. Pasok, pasok. Tuloy po kayo. Ganito kasi yun, Mrs. Dong. Hindi naman ako pupunta rito kung wala akong mahalagang sasabihin. Totoo po yun. Siyempre naman, Mr. Manager. Tatandaan ko pong lahat ang bawat salitang sasabihin niyo sa akin. At pagdating ng asawa ko galing sa kanyang trabaho, sasabihin kong lahat ng sinabi niyo para sa kanya. Uulitin ko at kakabisaduhin ko pa ang lahat ng sasabihin niyo sa akin. Ha? Sa totoo lang, isang bagay lang ito. Ninakaw ng inyong asawang sasakyan ng kumpanya. Ninakaw ang sasakyan? Manager, malamang nagbibiro lang kayo. Paano naman mangyayari yun? Kayo talaga, nagpapatawa kayo? Hindi ako nagkakamali, Mrs. Dong. Ang asawa niyo ang may hawak ng mga susi ng show. At malinaw na nakita sa aming security camera ang pagkuha niya ng sasakyan. Hindi maaari yan! Kahit na hindi umaasenso ang buhay ng asawa ko, imposible ang sinasabi niyo hindi niyo magagawang ipahiya ang aming pamilya. Lalo na kung labag sa batas. Hindi niya yan magagawa! Manager, malamang nagkakamali kayo. Hindi niyo maaaring akusahan ng isang inosenteng tao. Hindi maaari! Mrs. Dong! Hindi kayang gawin ng asawa ko ang paratang niyo! Mrs. Dong! Pakisabi na lang sa asawa ninyo na isauli niya agad ang sasakyan ng kumpanya bago pa kami mapilitang ipaalam ito sa mga pulis. Yun lamang po. Alis na ako. Tatawag ng pulis? Manager! Manager! Hindi kayang gawin ni Papa ang paratang niyo! Hinding-hindi! Hello? Papa? Nasaan ka ba ngayon? Magkita sa tapat ng Warner Village Store? Papa, may importante ako sasabihin sa'yo. Papa! Ano ba naman itong nangyayari? Mama. Mama! Mama! Si Papa to! Bilisan mo! Ay! Sumakay ka na dito! Hindi ako pwedeng huminto dito! Bilisan mo! Sumakay ka na dali! Bilisan mo! Tignan mo! Di ba't maganda ang kotseng ito? Mag-seatbelt ka na at aalis na tayo. Ay, ang husay ng sasakyang ito. Hindi siya maalog.
Pag nakasakay ka sa magandang kotseng tulad nito, para kang nasa ulap. Hindi ba, Mama? Komportable talaga. Hindi ba, Mama? Papa, saan mo ba nakuha ang coaching ito? Mama, natatandaan ko pa nung magtapat ako sa'yo ng pag-ibig. Ang sabi ko, gagawin kitang napakaligayang Mrs. Dong. Pero matapos kitang pakasalan, puro pahirap lang ang ibinigay ko sa'yo. At di ko man lang napasaya ang bawat araw ng buhay mo. Kaya ngayong gabi, gusto ko maramdaman mo ang makasakay sa ganitong klaseng sasakyan. Ipagmamaneho kita para makapamasyal. Lagi kong iniisip na kahit malabo ang kinabukasan ko, gusto ko sanang kahit papano mapasaya kita sa gabing ito. Sa tinagal-tagal ng panahon, sa wakas ngayon matutupad na ang pangarap ko. Mama, happy birthday. Papa, salamat. Mama, masaya ka ba ngayon? Pakiramdam ko napakaganda ng gabing ito. Papa, sa totoo lang, baliwala naman sa akin kung anumang buhay meron tayo ngayon. Baliwala din naman kung di man maganda ang buhay na naibigay mo para sa pamilya natin. Dahil alam ko naman, Papa, na napakasipag mo. Kaya, basta't magkakasama tayo, ang bawat araw sa akin ay napakaganda. Basta buo ang pamilya, masaya ang buhay. Mama, ang tanging mahiling ko lang, sana lagi kang ganito kasaya. Papa, dito mo na lang iparada tong sasakyan. Alam mo namang makitid ang daan natin. Baka pag pinilit mo, magasgasan pa to. Hindi natin to kayang bayaran. Tama. Ngayon, magmadali ka na. Tisoli mo na ang sasakyang ito. Okay, iniisip ko na isauli na ngayon ang sasakyan. Inihatid lang muna kita para mas lalong maging kompleto ang gabing ito. Nang sa ganon, hindi mo malimutan. Salamat, Papa. Ako na. Ako na magbubukas. Mama,
Okay na. Ito po ba yung kotse? Yan na nga yun. Manager! Manager, hindi po. Ganito po yun. Gusto ko kasing makakabenta ng maraming sasakyan. Kaya ako sinubukan gamitin ito nang sa ganun ay malaman ko ang kausayan nito habang tumatakbo. Sa ganung paraan, matapos kong malaman ang paggamit ng sasakyang ito, saka ako siya ibabalik sa kumpanya. Tama po yun. Ang susi, akin na. Sumama kayo sa amin. Sumama sa inyo? Gusto niyo subukan ng kotse? Sige, ipagdadrive ko kayo. Tama Masarap na ang sumakay. kalokohan. Basta sumama na kayo sa amin. Seryoso ba kayo? Manager, hindi maaari ito. Manager, patawarin niyo na po ang asawa ko. Ito po ako na pagkakataong magnakaw siya ng kotse. Huwag mong sabihin yan! Sino magnanakaw? Mukha ba ako magnanakaw ng kotse? Hinirap ko lang ang kotse. Tama, ito po ang unang pagkakataon na manghiram siya ng kotse. Laudo, ang kotse ay pag-aari ng kumpanya. Hindi ito mahihiram ng ganong kadali. Hindi matatanggap ng kumpanya ang ganyang pagkakamali at responsibilidad ko to. Sige na, takpin niyo na siya. Ayun na. Teka! Mga pulis, nagkakamali ho kayo. Misis, huwag niyo na pong gambalain ang aming trabaho. Hinirap ko lang naman ang sasakyan. Tara, sumama na kayo. Huwag niyo hulihin ang Bumitaw na kayo. Mag! Ano kaguluhan to? Ano ba nangyayari, Ma? Tara na. Sandali! Ano ginawa ng papa ko? Bakit niyo siya hinuhuli? Sanjay, sabihin mo sa kanilang hindi kaya ng papa mo magnakaw ng kotse! Hindi kaya ng papa yun! Sanjay, maniwala ka kay Papa. Hindi ko ninakaw ang kotse. Hinirap ko lang. May katibayan ba kayo nagnakaw ng kotse ang papa ko? Yes, ang iyong ama ay nagnakaw ng kotseng pag-aari ng kumpanya. At ito ang ebidensya. Hindi maaari yon. Hindi niyo magagawa yon. Pasensya na kayo. Lay! Uncle, ito ba yung kotseng in-order ko sa inyo? Lay, kailan mo... Master Wazale, sinasabi niyong in-order niyo ang sasakyang ito? Oo. Laudong, anong ibig sabihin nito? Kasi, oo. Dahil kailangan ko ng kotse ngayong gabi. Kaya nagpatulong ako kay Uncle na dalhin na lang dito. Nagkasundo kaming dalhin ng kotse dito, di ba, Uncle? Oo, tama. Tama. Lay, salamat ha. Lay, salamat ha. Kailangan bang maging magalang sa isa't isa? Bakit palagi kang dumarating sa oras na may problema ako? Sansay, naisip mo na ba? Paano kung hindi na bumalik ang alaala ni Asa? Magbabago ba ang mundo? Iikot pa rin ang mundo. Sisikat pa rin ang araw sa umaga. Makikita pa rin natin ang mga bituin sa gabi. Magtatrabaho ka pa rin para mabuhay. At matutulog ka pa rin ng mahimbing. Walang magbabago. Tama ka. Wala nga nagbago. Ang tanging nagbago, kinalimutan na ako ni Tawins. Huwag ka mag-alala. Gusto ko lang makapag-isip si Asa. Malay mo isang araw matandaan niya na rin ang lahat.
Sanchay, may naghihintay pang bukas para sa'yo. Mabuti nagbalik ka na. Mabuti nagbalik ka na. Hindi totoong kaya makapagturo ng direksyon ng mga bituin. Dahil wala namang bituin dito sa Taipei. Walang bituin? Talaga? Kahit si Brave Yesha, wala? Taomisa? Nasaan si Yesha? Hindi ko alam. Kanina pa ako naghihintay dito pero wala siya. Bakit nandito ka sa airport? Sinabi ba niya sa Barcelona siya pupunta? Ang sabi niya maglilibot to siya sa buong mundo. Maglilibot? Ano ba talaga sinabi mo sa kanya? Bakit mo ba siya pinilit umalis? Bakit ba napakadamot mo? Bakit napakadamot mo? Hindi kita mapapatawad. Hindi kita mapapatawad. Gusto ko lang sanang atauhan ka, Taomisa. Taomisa! When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Hard to be sure. Sometimes I feel so insecure. And love so distant and obscure remains the cure.
Malamang nakarating na siya ngayon sa Barcelona. Was just for fun. Those days are gone. O di naman kayo nasa winery na. Malas mo lang, di ka pa nakakapunta ng winery. Kakaiba talaga ang lasa ng luto ni Shago. Ang araw na papalubog dito ay kakaiba sa araw na naroon. Hindi naman. Makakapagkwentuhan tayo ng matagal-tagal. Shingha! 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 Natatanda mo ba ako? Ikaw si... Nakalimutan mo na ba? Gusto mo bang bigyan kita ng clue? Isang umaga, registration nun sa Yingte. May isang babaeng kawawa na pinagmumura ng husto. Nung oras na yon, may isang babaeng dumating. Ang bayaning yon, hindi lang niya tinulungan ng babae sa kanyang problema. Binigyan niya po yun ng confidence. Mula noon, ang babae, hinihintay niya ang pagbabalik ng bayani. Pagbabalik? Shingha, naalala mo na ba? Ah, ikaw yung bayaning yun, di ba? Shingha naman, nagpapatawa pa. Ikaw ang bayaning sinasabi ko. Ako? Ako yung babaeng binigyan mo ng pang-tuition fee. Si Mimi. Mimi? Ah! Natatandaan ko na. Sorry nakalimutan ko lang. Okay lang yan. Kahit walang kapalit, tumutulong. Sabi ng papa ko, yun daw ang tunay na bayani. Ah! Munti ko nang nakalimutan. Tanggapin mo ang aking appreciation. Salamat. Shingha, wala ka man lang kinuwento sa akin tungkol sa kabayanihan mo, ah. Teka, Shingha. Siya ang aking dearest, best, at beloved, Sanchay! Tananan! Ah! Ikaw palang masipag at parang damong ligaw sa mga kwento. Ang grupong F4, ang leader nila, ang pinakamayaman at pinakagwapo. Nobya ka ni Dao Mingzi. Ikaw si Sanchay? Ako... Napakaswerte ko naman. Nakilala ko kayong dalawa. Biruin niyo naman, bago lang ako sa Yingte. Sanchay, maari ba kitang kamayan? Okay. Napakaswerte ko talaga. Hawak-hawak kong kamay mo ngayon. Para ako naiiyak. Natutuwa rin ako makilala ka. Mimi. Mimi. Maari ko bang hilingin sa inyo na magmula ngayon, alagaan niyo ako rito? Hindi na kailangan. Naniniwala ako na itong si Shingha, maaalagaan ka. Mababayaran ko rin sa'yo ang utang ko, Shingha. Ah, yun. Wala yun. Okay lang. Shingha, meron sana akong sasabihin sa'yo. Maliit lang na pabor. Sige, sabihin mo. Okay lang. Tanggapin mo ang pasasalamat ko. Sumama ka sa akin mag-dinner. Ha? Dinner? Hello, Sanchay. Hello. Umpisa na ng pagbabago. Kahit dito sa Yingte, iba na rin ang pakiramdam. Bakit kaya? Hindi kaya dahil wala na rito ang F4? Pasensya na. Nagustuhan mo ba yung regalo ko sa'yo? Lay,
yon? Gusto ko lang na maalala mo ang mga hirap na dinanas mo sa F4. Nang sa ganon, mapahalagahan mo ang pagbabago. Huwag ka mag-alala. Magiging maganda ang buhay ko rito. Bakit nakaupo ka pa dyan? Hanapin mo na ang kaligayahan mo. Ikaw talaga tinakot mo ko. Nandito ako para mag-sorry. Sorry, hindi tayo nagkita doon sa airport. Kasalanan ko yon. Gusto ko ring sabihin sa'yo na kahit hindi mo ako tanggapin, hindi ako susuko. Gagawin ko ang makakaya ko para bumalik ang iyong alaala. Etong phone number ko. Tumawag ka anumang oras. Okay lang kung ayaw mo akong tawagan. Pupuntahan na lang kita.